Ang Ghost Month ay isang panahon sa tradisyong Tsino na nagaganap tuwing ikapitong buwan ng lunar calendar. Ngayong taong 2025, ang Ghost Month ay magaganap ngayong August 23 hanggang September 21. Sa paniniwala, ito ang oras na bumubukas ang pinto sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mundo ng mga patay. Sa panahong ito, malayang nakakatawid ang mga espiritu, kabilang ang mga ligaw na kaluluwa, upang maghanap ng pagkain, pahinga o koneksyon sa mga mahal nila sa buhay. Ang Hungry Ghost Festival na karaniwang nasa kalagitnaan ng buwang ito ay tinuturing na pinakaaktibong araw ng mga kaluluwa. Sa Pilipinas, partikular sa mga Chinese, Filipino at mga pamilyang may matandang paniniwala, may mga ritual at kaugalian upang umiwas sa malas at negatibong enerhiya. Sa panahong ito rin, binibigyang pansin ang kilos ng mga pusa sapagkat pinaniniwalaang may kakayahan silang makakita at makaramdam ng mga espiritu. Ang bawat kilos nila ay maaring ituring na babala o tanda ng proteksyon. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa videong ito, tatalakayin natin ang misteryong dala ng Ghost Month sa ating mga alagang pusa at ang mga pamahiing bumabalot dito. Kung mayroon kang alagang pusa, panoorin mo ito. At kung isa ka sa mga naniniwala sa hiwagang dala ng Ghost Month sa lunar calendar, maaari niyong gawin ang mga kaakibat na pangontra sa bawat pamahiin o kilos ng ating mga pusa sa mga panahong ito. Kaya narito ang mga pamahiin sa pusa tuwing Ghost Month at ang kaukulang pangontra. Una ay kapag ang pusa ay nakatitig sa dilim o isang sulok ng matagal. Sinasabing may espiritong hindi nakikita ng tao. Ang karaniwang pangontra dito ay ang pagpapausok ng insenso o dahon ng laurel sa direksyong tinititigan ng pusa. Pangalawa, kung biglang tumalo ng pusa sa pintuan o bintana sa hating gabi, pinaniniwalaang may dumaraang espiritu na sinusundan nito. Bilang proteksyon, isinasara ang lahat ng pintuan at bintana bago maghating gabi at nilalagyan ng asin ang may pasukan. Pangatlo, kapag paulit-ulit na naglalakad ang pusa sa harap ng pintuan, ito'y tanda na may unwelcome energy sa labas. Karaniwang nilalagyan ng asin o bigas ang harapan ng pintuan upang maprotektahan ang bahay. Pang-apat, kung may itim na pusa na dumaraan sa likod ng bahay tuwing gabi, pinaniniwalaang maaring protector ito laban sa masasamang espiritu. Ngunit may ilan ding naniniwalang gabay ito ng mga ligaw na kaluluwa. Upang makaiwas sa malas, nilalagyan ng pulang laso ang kwelyo ng pusa. Panglima, kapag umupo ang pusa sa altar o sa tabi ng larawan ng yumao, sinasabing binabantayan nito ang kaluluwa o tinutulungan itong makabalik sa tamang daan. Kung walang lamay at nangyari ito sa Ghost Month, maaaring mag-alay ng kandila at magdasal para sa kaluluwa. Pang-anim, kung umuungol ang pusa sa tapat ng bahay sa madaling araw, ito'y senyales na may kakaibang presensya. Upang mabasag ang malas, karaniwan ang pagbabasag ng sirang plato sa harap ng bahay. Pampito, kapag ayaw pumasok ng pusa sa bahay tuwing gabi, pinaniniwalaang may presensya sa loob na hindi ka nais-nais. Bilang pangontra, nagwawalis ng asin sa may pasukan at binubuksan ang mga ilaw. Pangwalo, kung ang pusa ay sumisilip sa kisame
o bubong ng walang malinaw na dahilan, sinasabing may dumadaan na espiritu mula sa itaas. Maaaring maglagay ng kampanilya o wind chime upang hadlangan ang tahimik na pagpasok ng espiritu. Pangsyam, kapag humiga ang pusa sa paa mo habang natutulog ka, pinaniniwalaang pinoprotektahan ka nito laban sa masamang panaginip at masasamang espiritu. Sa ganitong sitwasyon, ipinapayo ng matatanda na huwag itong paalisin. Pang-10, kung tila sinusundan ng pusa ang wala sa paligid ng bahay, pinaniniwalaang tinataboy nito ang espiritu. Mas pinapalakas ang proteksyon sa pamamagitan ng paglalagay ng bawang sa bintana o pintuan. 11. Pusa na ayaw kumain at tila balisa tuwing gabi. Sinasabing kapag ang pusa ay biglang nawala ng gana at tila laging kinakabahan, maaring may presensya ng espiritu sa paligid na hindi nito gusto. Para sa pangontra, maglagay ng maliit na baso ng malinis na tubig na may asin sa gilid ng pintuan o bintana upang sumipsip ng negatibong enerhiya. 12. Ang pusa na umiiyak malapit sa may sakit na tao. Sa panahon ng Ghost Month, ito'y sinasabing pahiwatig na may espiritu o sumusundo o nakapaligid sa may sakit. Maaari kayong maglagay ng puting kandila sa silid ng may sakit at magdasal para sa kaligtasan at proteksyon. Pang-13, pusa na biglang nag-aalis ng balahibo o ang overgrooming. Itinuturing ito na senyales ng stress dahil sa presensya ng masamang espiritu o kakaibang enerhiya. Maglagay lamang ng palaspas o maliit na bote ng holy water malapit sa inyong pinto o bintana. Pang-14, ang pusa na pumapasok sa silid habang natutulog ang tao at tititig sa mukha. Itinuturing itong babala mula sa pusa na may masamang espiritu o bangungot na maaaring dumapo sa natutulog. Upang maiwasan, maglagay lamang ng bawang sa ilalim ng unan o sa tabi ng iyong kama. At pang-15, ang pusa na tumatawid sa harap ng tao bago lumabas ng bahay. Pinaniniwalaang ito ay babala na huwag munang lumabas dahil may paparating na kapahamakan. Maaaring umupo muna o maghintay ng ilang minuto bago umalis at magdasal ng maikling panalangin. Narito rin ang ilang mga karaniwang pangontra tuwing Ghost Month. Bukod sa mga kilos ng pusa, marami ring pangontra ang sinusunod ng matatanda sa panahong ito upang mapanatiling ligtas ang pamilya at tahanan. Una ay pag-aalay ng pagkain at insenso sa labas ng bahay o sa altar para sa mga ligaw na kaluluwa bilang tanda ng respeto at upang hindi sila mangabala. Pangalawa ay ang pag-iwas sa pagpapatayo ng bahay o pagsisimula ng negosyo. Sa buwang ito sapagkat sinasabing mahihirapan itong umasenso. Pangatlo ay ang pag-iwas sa paglalakbay ng malayo sa gabi dahil mas aktibo raw ang mga espiritu sa dilim. Pang-apat ay pag-iwas sa paglalaba o pagsasampay sa gabi dahil maaari raw itong makatawag pansin sa mga espiritu. Pang-lima ay ang pag-iwas sa pag-uwi ng hating gabi upang hindi makasabay sa mga espiritu pauwi. Pang-anim, ang paglalagay ng bawang, asin o bigas sa may pintuan at bintana bilang proteksyon laban sa malas. Pampito ay ang pag-iwas sa pagtawag ng pangalan sa gabi, lalo na kung nasa labas, dahil maaaring may ibang sumagot. At pangwalo, pag-iwas sa pag-upo sa mga bakanting upuan sa gabi, sa mga pampublikong lugar dahil maaaring okupado ito ng espiritu. Tuwing Ghost Month,
Ang mga pamahiin ay nagsisilbing gabay para manatiling maingat at maprotektahan ang sarili at pamilya. Sa paniniwala ng matatanda, ang pusa ay isa sa pinakamabisang tagapagbantay laban sa masasamang elemento, kaya't bawat kilos nito ay binibigyang kahulugan. Kasabay nito, ang mga pangontra at ritual ng Ghost Month ay nagbibigay ng dagdag na seguridad at kapanatagan, lalo na sa panahong pinaniniwalaang manipis ang harang sa pagitan ng mundo ng mga buhay at ng mga patay. Paalala lamang, nakadepende pa rin sa atin kung naniniwala tayo sa mga bagay na ito. Totoo man o hindi ang mga paniniwalang ito, ang pagrespeto at pagsunod sa mga ito ay bahagi ng pagpapahalaga sa ating kultura at tradisyon. Huwag kalimutan na manalangin sa Poong May Kapal upang tayo ay mabigyan ng proteksyon at upang tayo ay gabayan sa araw-araw nating buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay meron tayong natutunan sa videong ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.